Hello, good morning mga katuktok. Dumating na po yung ating shipment galing Bohol. Yung binili natin na pyesa through lock wheel. So, magpapaayos na tayo ngayon ng ating tuktok. Ito na. So, kung natatandaan ninyo, nag-travel kami galing ng Legazpi papuntang Siroma, Kamsur. So, di ba sira yung clutch ng ating tuktok na babang akyatin pero hindi siya makakyat. So, ngayon, kahit sira, sinubukan pa rin natin na magbiyahe. So, hindi kagandahan yung packaging ng LB sa tingin nyo. Yupi-yupi na. Kung gaano kaingat ang LBC sa mga cargo nila. Walang pakialam mo. Fragile pero pil-pil. Pinailalim ata yan. So, ayan si Tuktok. Nang maging maaga tayo dun sa pagpila. Painitin muna natin itong mga tuktok at medyo matagal siyang hindi nagamit. Okay, at least 5 seconds. Kamyo, start na natin. Yan, kahit almost 2 weeks din nagamit. Lakas pa ng battery niya. Yan, pinainit na muna natin mga tuktok, no? Kasi matagal natin hindi nagamit. 3 weeks, 2 weeks, ganun. Yan. Labas na natin. Yan, tayo i-pick up itong basura natin. Hindi pa yan ganong akyatin pero naka second gear lang ako. Halos hindi na makausad Yung maxima, nag-overtake. Okay, ayan. Kita nyo kung gaano kataas ito. Sana maayos na ang ating tuktok para makapag long drive at makapag-travel naman ulit tayo. Ano tayo mga tuktok sa ating papaayusan? So, ang papaayos natin ngayon ay clutch lining. So, in short, itong clutch lining na ito ay ikatlo na sa ipinaayos natin dito sa tuktok. Yung una ay fuel pump. So, covered yun ng warranty. Ganun talaga may sakit yung TV sa fuel pump. Pero pinalitan nila ngayon, okay na. Second na pinaayos natin, yung knuckle bearing. So, narugado sa lubak to kasi papuntang north. Grabing lubak talaga dyan sa Manila. I mean sa Kamsur at sa Quezon Province. Okay. Fuel pump. Then, knuckle bearing. Yung last ay ito naman na clutch lining, walang puwersa. So umuugong na siya pero hindi tumatakbong mabilis at hindi makaakyat. So walang puwersa. Yan. Buksan natin itong mga katuktok. Set plate clutch. Plate clutch driving. Okay, tapos gasket. Yan. Yun lang ang laman niya. Ayan, update natin mga katuktok. Inumpisa na yung palit ng clutch lining. Unang ginawa ay pinag-drain yung engine oil natin. Tanggal yung oil filter. Problema natin dito, ginagamay ng technician kasi hindi sila TVS technician. So RE sila. Pero anyway, halos parehas lang naman siya. Parehas din gawang India. So sana mag-successful yung pagkabit at hindi matagalan. Yan muna update. Pero pinuksan niya dito sa unahan. At di ko alam kung kailangan ba dito galawin or tanggalin. Sige, na-open na siya.
tingnan lang natin mamaya kung paano gagawin. Also, papakita lang natin yung naging sira ng TVS King. For almost 3 years, nagpalit tayo ng clutch lining. Yan yung nakikita nyo, clutch lining. Papalitan na rin natin ng plate at gasket. So, ang problema, kasi walang pyesa dito, yung TVS King, wala tayong extra oil filter. Kaya yun na lang, i-reuse na lang natin yung oil filter natin. Lining ng TVS King. Yan. Nagtataka tayo bakit nasira kagad yung clutch lining. Pa 3 years pa lang siya. Siguro mali yung driving habit ko. Kasi nga nasira kagad yung clutch lining. Pero hindi naman literal na clutch driver tayo kasi hindi naman tayo nahawak lagi sa clutch eh. Kaso ang problema dito, siguro ang problema nakikita ko kaya nasira kaagad ito kasi yung mga paahon na inaakyat natin tulad na papuntang Baguio, yung Talisay, yung mga matarik or kaka engine braking natin nasira kaagad yung clutch lining. Pero yung sa Barako hindi naman kagad nasira eh kasi inabot ng 17 years old yung Barako natin, di man nasira yung clutch lining. Pero yung itong TVS King madaling nasira kagad. Hindi natin alam kung mahina yung pyesa ng TVS King or naging mali lang yung habit natin kasi nag-engine braking lagi tayo eh. Ngayon, ito ang problema natin. Ganito pala yung TVS King. Ang lining niya ay, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung lining niya. Tapos kapag bumili ka, yung set niya ay yung ikalima ay manipis or maliit siya. Maliit. Hindi siya kasing lapat nito. So medyo na-delay tuloy yung pag-ayos nito kasi nga inintay ko muna yung comment ng technician ng TVS King, yung friend natin dyan sa Bohol. Kaso nandito tayo makatuktok sa punto na nalilito tayo kasi yung isa kasi sa set ay maliit. Pero sabi ng technician pwede naman daw ilagay. Kaso ang problema natin kung mislight yun lalo, mas mapapadali yung pagpapaayos natin ito. Or kung bibili tayo ng kasing lapad. Kaso ang problema walang spare piece. Tapos ikalawa yung sa RE na clutch lining ay maliit, ay hindi kasing size ng sa TVS King. So nandito sa punto na nag-decision tayo kung isasalpak natin yung manipis na clutch lining o papalitan natin ng kasing laki. Kaso ang tanong, walang spare piece at naghanap pa ng kasukat. Yun ang mahirap dito eh. Wala naman bilihan dito ng mga piyesa ng TVS King sa Legazpi. Kaya nahihirapan tayo mag-decide. Kung meron sanang bilihan ng pyesa ng clutch lining, okay, bibili tayo kahit isang set pa yan para sakto-sakto yung sukat. Ginamit yung maliit. Ito yung maliit eh. Kasi kung tingnan nyo kung gaano yan kaliit. I-align mo natin yan. Diba? Almost 1 cm. Hindi naman 2 cm. Millimeter lang naman. No. Tingnan nyo kung gaano kaliit. So, naging decision natin kahit bago ito, hindi natin ito sinama. At wala din tayong mabibili ng set nito na pang TVS King kasi yung pang RE hindi rin kasukat, maliit yung RE. Ngayon ang ginawa natin, umanap tayo dito ng makapal sa lining gamit yung isang tools na cleanam muna natin yung bago nito. Cleanam natin kung gaano kalapad siya at umanap tayo dito ng kasing lapad nun. So ngayon hanap tayo ng dalawa na kasing lapad. No, tulad nito. Makapal pa siya. Yung isa yung ginamit natin. Itong isa dadali natin at itong bago para meron tayong reserve. Kung sakali masiraan tayo sa kalsada. Pandagdag ba, kumbaga. Itong the rest, din na natin ito kukunin.
kasi wala na to. Manipis na siya. Ito naman, dalhin kaya natin tong plate kasi pwede pa tong magamit. Siguro yung dalawang pwede pa, yung isang sinalpak doon sa kulang at itong isa. Ito na lang siguro yung nag-survive sa amin galing ng Legazpi to Siroma back to Legazpi kasi hanggang nakauwi kami kasi makapal pa nga siya eh. Siya yung umaakyat, siya yung pumipersa pa sa segunda. Ito yung gagamitin nating oil or engine oil. Engine oil ng Bajaj RE 20W50. Yung sa recommended sa TVS ay 20W40. Ito pares man lang to. Viscosity lang ata direct. Ang ibig sabihin nito yung salapot lang ng oil. Parehas lang naman yan, basta pang gasoline, pwede na yan. Tapos na mga tuktok na ikabit na yung clutch lining. Yun nga lang, yung isang lining ay luma, sige hindi bali, wala tayong mabili na bago. Pinto na lang yung kulang. Ano yan? Subukan natin ngayon. Test drive tayo ngayon, bagong palit ng clutch lining. Bagong palit ng clutch lining natin. Anong yung kwatadig di sir? So, puwersa? Oo. Wala, sinabi mo ano? Nagkaroon na nakamalo ya? Suma ko baga, sakat ka na? Oo, ito sana duman kung di na makasakat duman, yun na maagro tong ang makina. Okay na siya? Okay na. Duman na lang yung maraman pag ginamit na sa mabalik na kita sir? Oo ba sir? Balik na so likod mo ito ba? Tandita mo ba? Ayun pala, so cover pala ka. Mabulsa ako pag ako. Okay na sir ang clutch mo? Okay. Kasi feeling ko kamay mo na eh. Pero kaya ning ano yun, pig-adjust nyo sir? O, tig-adjust ko yan kasi bago mababaon. Ngunyan, tinama ko lang yung top. Suba ko kaya, tapos pinaka-clutch ka, nag-antras siya. Ngunyan, pag nag-clutch ka, dahil ito na. Kasi kanina, ibabaon yun. Ayan, mataason. Nataason. Mababaon na. Ito ang gari, alangkawan mo na bago bumitaw. I-try ko lang, ibaba ko. Pag aragay na nabara na, kung di pa naayos ang clutch niya, ito na. Sadyaon kong ibabara. Pag na, ipashoot ko muna. Pag nakashoot aragay, hindi na yan nakahali. Matulak na lang. Tulak na alangkaw pa nga nini. Itong mababa lang na nakashoot. Yeah.
normal pala yun. Oo. Ano? Panya sa reverse, gari alarm sa reverse. Ito yung reverse ka, nasa kamot na ano. Sa kamot lang. Para na siyang lever. Okay. Okay. Alis tayo. Yan. Unang trip natin ngayon, mga katuktok, unang larga, unang test drive, simula magpalit ng clutch lining. Ayan, yung binayaran po natin, nasa 1,300. Tapos, nagpalit, siyempre yung mga ginastos natin, yung package na galing doon sa Bohol, ang laman nun ay gasket, clutch lining, and then plate. So, that's costs 2,500 plus kasama na yung shipping fee. Okay, GCash yung payment natin doon papunta kay Sir Joper. Thank you so much sa tiwala. Then siyempre pagdating dito sa nag-ayos, kailangan magpalit ng engine oil. So another engine oil, 600 yung engine oil doon. Tapos hindi tayo nakapagpalit ng filter, walang filter, wala din akong tagong extra filter, kaya reuse tayo ng filter. And labor, yun na yun, all in all yung binayaran natin is 1,600. Tapos yung binigay sa akin ng asawa ko 500. Wala na akong pera. Uwi na tayo, wala na tayong pera. So ayan, thank you so much sa mga sumubaybay, mga tuktok. Empty na rin yung fuel natin, kaya dahan-dahan lang tayo. Mayroon tayo dito 50 pesos, magkakarga tayo ng 50 pesos sa gasoline station. So ayan, thank you so much. Ayan, napapansin na natin yung pagkakaiba nung sira pa yung clutch at tapos ngayong napalitan na. Unang-una, hindi na maingay yung engine. Madaling sabi, hindi na siya pursado, tumatakbo na siya ng maayos at kaya na natin irangka daw patakbuhin ng mabilis. So mamaya masusubukan natin to doon sa paakyat. Doon tayo dadaan sa Camellia para makita natin kung makapit nga yung clutch lining. Magpagas tayo dito sa Shell. Pwede na siguro dyan yung 50 pesos kasi mahal dito eh. Doon ang nagpapagas sa generic kasi 50 pesos lang yung liter. Pero dito sa Shell ay cost how much? 63 pesos yung gasolina. So try natin. Pwede naman. Tawag nito? Pula na lang po. Pula? Opo. Yapa tagiling. Kaya, Yapa. para masakayan pa. Para baliktaran ng Pero katawo. anong Ano? kasabay ang pasay ang driver. Thank you po. Pang trukada nini.